Good morning po sa bawat isa sa atin. Pansinin nyo, si Paul, ang paalala niya dito sa mga taga-Epeso, ang sabi niya, husband, love your wives. Sabi niya, mga lalaki, ibigin nyo ang inyong may bahay. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, na inialay niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang pag-ibig. Sino po rito handa niyang ialay ang buhay niya sa mga may asawa, sa mga asawang lalaki? Sino rito kaya niyang sabihin, kaya kong ialay ang buhay ko para sa aking asawa? So, parang hindi totoo yung amen niya. Totoo po ba? Pansinin niyo, doon pa lang sa panahon ng bagong tipan, si Paul, nagpaalala na siya doon sa mga kalalakihan, doon sa mga ama ng tahanan, kung papaano dapat tratuhin ang isang babae, lalo na ang kanilang may bahay. Ipinaalala kaagad ni Paul o pinakita ni Paul kung gaano kahalaga na ang isang lalaki, ang isang asawang lalaki, tratuhin ng tama ang kanyang asawang babae. Bakit? Kasi ito po ang totoo. Alam niyo po, sa mga may bahay, totoo ba? Parang isang masamang panaginip yung natuklasan mong niloloko kang lihim ng asawa mo. Totoo ba yan? Sino rito yung na-experience na lihim pala siyang niloloko? Alam niyo po, sa isang babae, lalo na sa isang asawa, sa isang may bahay, para yung isang masamang panaginip. At totoo po ba sa mga may bahay, kung meron man sigurong isa sa mga hindi mo matatanggap, yung lihim ka palang niloloko ng asawa mo. At totoo po ba, sa mga may bahay, pinakamasakit na sigurong matanggap mong balita, yung may lihim palang kinalolokohan ng mister mo. Totoo po ba yan? Sa mga may bahay? Yung iba naisip siguro bakit nakapunta ako dito, ako pala yung topic. Alam niyo po, again, ito ang totoo sa maraming may bahay. Mas madali pang tanggapin yung mabalitaan mong nawala ng trabaho ang mister mo kesa mabalitaan mo may lihim na relasyon Totoo po ba yan? Ito po ang totoo Sa maraming may bahay, mas madali pang tanggapin yung mabalitaan mong naubos ang sweldo ng asawa mo kesa doon sa malaman mo may lihim siyang relasyon At ito po ang totoo, sa maraming may bahay, mas madali pang tanggapin yung mabalitaan mong nasangla ng asawa mo, sasakyan nyo, nasangla ng asawa mo, mga gamit nyo, kesa doon sa malaman mong may lihim palang karelasyon ng asawa mo. Kasi nga yung naubos na sweldo ng asawa, madali lang mapalitan yun Totoo po ba? Yung nawala ng trabaho asawa mo, madali lang din humanap ng trabaho Yung nasang lang sasakyan o mga gamit, madali lang tubusin yun pag nagkapera Pero yung mabalitaan mo na lihim ka palang niloloko ng asawa mo, wala namang nabibiling gamot sa pagtataksil. Na pag inano mo, wala na yung sakit. Totoo po ba yan? Wala namang ganong nabibiling gamot Siguro kung merong ganon lagi sigurong ubos ang tindang gamot sa butika. Alam niyo po, yung mabalitaan mong lihim ka palang niloloko ng mister mo, wala namang sasapat na dami ng pera para tanggalin yung sakit ng lihim na pagtataksil. Totoo po ba yun? Gaya nung madalas na nababanggit ko, pagka may problema sa pamilya, kahit gaano pala karami ang pera mo, parang hindi ka mapapasaya ng pera mo. Totoo po ba yun? Kahit pala gaano karami ang pera mo, pagka may problema kayong mag-asawa, kapag may problema kayo ng anak mo, hindi ka pa rin pala mapapasaya ng pera. Alam niyo po, what does it mean? Iba po ang sakit na dala sa isang may bahay na lihim ng pagtataksil o lihim na napagtataksilan Iba ang sugat na dala sa isang may bahay ng lihim na pagtataksil at iba rin ang impact na dala sa isang may bahay ng lihim na pagtataksil. Alam niyo po, doon sa mga nakaraang preaching natin, nung nag-series ako about sa parent, ang mga nagpapa-counsel, mga misis pa rin. At lalo na nung nag-series ako, nung nakaraan about doon sa marriage, mas marami yung nagpapa-counsel na mga may bahay, at minsan, yung couple. Alam niyo po, napakalaki ng pwedeng daling impact
sa isang may bahay ng lihim na pagtataksil. At unang-una na nga rito, yung mapupuno ka agad ng maraming tanong, bakit niya nagawa yun eh? Unang-unang impact sa isang babae na kapag natuklasan niya na lihim pala siyang niloloko ng kanyang asawa, napupuno siya ng tanong na bakit niya nagawa yon. Alam niyo po, di niya maiwasang matanong, bakit nangyari yon? Totoo ba, pag unang-unang impact sa'yo, o yung unang-unang impact sa'yo ng may bahay mo, o sa may bahay na lihim na niloloko ng kanyang asawa, hindi niya maiwasang matanong, ano ba pagkukulang ko? Unang-unang impact sa isang may bahay na lihim palang pinagtataksila ng asawa, hindi niya maiwasang matanong ang sarili niya, may mali ba sa akin? Ang problema, una, ito yung tanong na pag hindi nasagot, mananatili lang yung sugat sa puso mo eh. Totoo po ba yun? Pag hindi natanong ang sagot na, bakit ba nagawa sa'yo yun? Bakit ba nangyari yon? Ano ba yung mali sa'yo? Hanggat hindi nasasagot yon, nananatili yung sugat sa puso mo eh. Alam niyo po, ang hirap sagutin, lalo na ng mister na nagloko yung tanong na bakit nangyari yon eh. Alam niyo po, noong mga panahon na ganun ang klase ng buhay na meron ako, wala akong maisagot kay Ate Jess eh. Bakit ko nagawa yung ganun eh? Bakit nasundan yung pangalawang panloloko ko sa kanya, nasundan ng pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, hanggang pang-siyam. Ala ako maisagot sa kanya, bakit nangyayari yon? At alam ko, marami din sa mga tatay ngayon na nakakarinig dito sa physical at sa online service, alam ko nakaka-relate din kayo. Alam niyo po, ang hirap sagutin, lalo na ng mister na nagloko, yung tanong na, ano ba pagkukulang ko? Ano ba pagkukulang ng asawa natin? At totoo po ba, ang hirap sagutin, lalo na ng mister na nagloko, yung tanong na, may mali ba sa kanya? Why? Kasi nga, ito ang totoo. Ang pag-iwas na lalaki na sagutin, bakit niya nagawa yon? Ito po, pag-iwas yun na madagdagang pasakit na ibinibigay niya sa kanyang asawa. Ako personally, iyon yung dahilan ko eh. Alam kong nakasakit na ako at ayaw ko na madagdagan pa yung sakit. Kaya hindi ko na rin lang sinasagot. So para sa akin, mas makakaiwas pa ako na madagdagan pa yung sakit na binibigay ko kung hindi ko nasasagutin. Alam niyo po, yung pag-iwas ng lalaki na sagutin, kung may pagkukulang ba asawa niya, iyon ay pag-iwas na madagdagan pa yung lungkot na ibinigay sa kanyang asawa. At ito po ang totoo, yung pag-iwas ng lalaki na sagutin, kung may mali ba sa may bahay niya, ito ay pag-iwas na madagdagan pa yung hinanakit na naibigay sa kanyang asawa. Kaya nga pansinin nyo, yung mga mister na nahuhuli ng misis na lihim na panloloko, ano yung madalas na sagot pagka may tinanong o kapag ka tinanong ng kanyang may bahay? Madalas na sinasagot, wala kang pagkukulang, walang mali sa'yo, ako ang may problema. Totoo po ba? Madalas ganun yung sagot eh. Kahit doon sa mga may boyfriend na nahuli nung kanyang girlfriend na may iba na. Di ba? Madalas kapag kinumpronta nyo na, ang sagot niya, walang problema sa'yo. Ako ang may problema. Wala kang pagkukulang, ako ang may pagkukulang. Alam niyo po, ano ibig sabihin nito? Ginagawa yun ng isang lalaki just to lessen the pain, yung frustration at yung disappointment ng kanyang may bahay. But the problem is, hindi ito makakatulong to fix the problem kasi nga, kung may pagkukulang man o may pagkakamali man ang may bahay, dapat inaayos ito at hindi nagre-resolve ang mister sa lihim na pagloloko. Meaning, hanggat hindi inaayos ng mag-asawa ang issue sa isa't isa, isang araw pwedeng maulit-uli ang lihim na panloloko ng asawa. Kaya nga ang lagi kong pinapayo sa mga nagpapakounsel po ng mga may bahay, ang encouragement ko sa kanila, hanggat maaari, dumating din sa point na maisama yung asawa nila sa counseling. Kasi kung siya lang yung maaayos, mananatili ang problema sa kanilang marriage. Alam niyo po, again, hanggat hindi inaayos ng mag-asawa o ng mag-boyfriend, mag-girlfriend ang issue sa kanilang relasyon, hindi masesettle at hindi magiging maayos ang kanilang relasyon. Ikalawa, ito rin yung tanong na pag nasagot, magdadala uli ng panibagong sugat eh. Pero,
may kasamang paglaya. Alam niyo po, sa mga may bahay, totoo ba? Masakit na yung lihim kang napagtaksila ng mister mo, pero mas masakit pag narinig mo mula mismo sa mister mo yung mga pagkukulang mo. Totoo po ba? Masakit yun? Sa mga girlfriend, pagka natuklasan mo na lihim ka palang niloloko ng boyfriend mo, at pag tinanong mo bakit niya ginawa yon, at narinig mo mismo sa kanyang mga labi, yung mga pagkukulang mo, sobrang sakit nun sa isang babae. Alam niyo po, sa mga may bahay, masakit na yung lihim kang napagtaksila ng mister mo, pero dagdag na sakit pa yung mismo sa kanyang bibig, maririnig mo yung mga pagkakamali mo. O kung meron man. At masakit na, yung lihim kang napagtaksila ng mister mo, pero dagdag sakit yung marinig mo mula mismo sa mister mo, yung problema sa'yo, kung meron man. But sino po naniniwala, dadalhin ito sa paggaling ang isang babae na nasaktan dahil sa lihim na pagtaksil ng asawa. Totoo po ba yun? Kapag ka narinig mo na yung totoo, masakit man, pero tutulungan ka nitong gumaling eh. Sino po naniniwala, dadaling ka sa paggaling ang isang may bahay na nasaktan dahil sa lihim na pagtataksil ng kanyang mister, doon sa mga pagkakataon na narinig na niya ang katotohanan. What's the point? Minsan, yung masakit pa na marinig ang kailangan para maayos ang isang relasyon eh. Minsan, yung ayaw mo pang marinig ang magpapagaling sa'yo at sa relasyon yung mag-asawa. At minsan, yung masakit pa at ayaw mong marinig ang magpapalaya sa'yo at sa relasyon mo. Ikalawa, ano ba nagiging impact sa isang babae, sa isang may bahay o sa isang girlfriend na lihim na napagtataksilan? Kahit ano pa ginagawa mo, pilit pinapaalala sa'yo ng isip mo, ginawa ng mister mo. Alam niyo po, more than 30 years na kaming magkasama po ni Ate Jess. Pero kagabi, meron uli siyang naalala doon sa nakaraang ko. Alam niyo po, nagugulat ako eh. Kasi, ang tagal na, ganun pala ang mga babae. Ang tagal magkim-kim. Alam niyo po, pag ang isang may bahay matapos matuklasan yung lihim na panluloko ng asawa, hindi na ito mawawala sa isip niya. Pag ang isang may bahay matapos matuklasan yung lihim na panluloko ng kanyang asawa, nagpapabalik-balik na ito sa isip niya eh. At kahit ano yung ginagawa niya, nag-aalala pag wala sa tabi yung asawa niya. Totoo po ba yan? More than or almost 100% nung nagpa-counsel sa akin, ang sinasabi nila, hindi ko po maiwasan na isipin, mag-alala kapag wala sa tabi ko yung asawa ko. Baka nandoon na naman siya sa iba. Alam niyo po, iyon yung reality eh. What does it mean? Una, ito kasi yung pangyayari na ayaw mo sanang alalahanin, pero pinapaalala nung nasaktan mong damdamin eh. Alam niyo po, sa mga may bahay na niloko ng asawa, kahit ayaw ng isip mo, yung emotion mo, nagpapaalala ng ginawa ng asawa mo eh. At kahit ano ginagawa mo, maaalala mo eh. Sa mga may bahay, totoo po ba? Kahit ayaw ng isip mo, ang nagpapaalala sa iyo, yung nasaktan mong damdamin eh. Yung puso mong nasugatan, ang nagpapaalala sa iyo ng ginawa sa iyo ng asawa mo eh. Kasi nga, ito yung point na hindi mo alam, bigla ka na lang natutulala. Alam niyo po, sa mga hindi pa nakakaranas nito, at sana hindi maranasan, pag naranasan mo to, magugulat ka, bigla ka na lang natutulala. At ito rin yung point na hindi mo alam, bigla na lang tumutulo ang luha mo. Pag naalala mo, kusa, natutulo ang luha mo eh. Wala namang bagay na nangyayari sa harap mo, bigla na lang tumulo ang luha mo kasi naalala mo yung sakit ng ginawa ng asawa mo. Alam niyo po, again, ito yung point na hindi mo alam
bigla ka na lang ding nagagalit. Why? Kasi nga, ang emotion hindi mo pwedeng diktahan eh, lalo na pag nasasaktan. Ang damdamin, hindi mo pwedeng sabihan lalo na pag nasasaktan eh. At ang puso, hindi mo pwedeng pigilan lalo na pag nasasaktan eh. Ilalabas at ilalabas niya nararamdaman kahit ayaw ng isip mo. Ilalabas at ilalabas niya ang nararamdaman niya kahit ayaw mo pa. At kahit mismo yung may katawan, ayaw pa, yung damdamin mo, ilalabas niya yung nararamdaman niya. Ikalawa, ito rin yung pangyayari na kahit nangyari na, marami ayaw pa rin tanggapin eh. Totoo po ba? Sa mga nasaktan na before, nakaranas na before, nalihim pa lang niloloko ng kanilang asawa, ng boyfriend, ito yung pangyayari na kahit nangyari na, ayaw mo pang tanggapin. Alam niyo po, sa mga may bahay, ang hirap tanggapin talaga nang nalihim ka palang naloko ng asawa mo eh. Ang hirap tanggapin na wala kang kaalam-alam, niloloko ka pala ng asawa mo. At ito po, ang totoo, ang hirap tanggapin na parang nagmukha kang kawawa nang wala kang kaalam-alam dahil sa ginawa ng asawa mo. Ang tanong, bakit ang hirap niyang tanggapin? Kasi nga, dumadagdag doon sa galit at hinanakit na marami na palang may alam, ikaw na lang ang may hindi alam. Dumadagdag sa galit at hinanakit ng isang may bahay, ng isang babaeng nasaktan, yung asang-asa ka na okay, yung asawa mo, okay yung boyfriend mo, pero may ginagawa pala na hindi dapat gawin. At dumadagdag doon sa galit at hinanakit ng isang may bahay, ng isang babae, yung habang nagpapakahirap ka sa bahay, sa mga anak, nagpapakasaya pala siya sa kandungan ng iba. Di ba masakit yun? Sa mga babae? Kaya nga kahit anong pilit na hindi mo maalala, yung ginawa sa'yo, ibabalik at ibabalik sa'yo ng damdamin mo, ng puso mo, kahit ayaw na ng isip mo. Ikatlong impact, yung gusto mo na agad tapusin ang pagsasama nyo ng mister mo. Totoo po ba nangyayari yon? Kapag ka natuklasan ng isang may bahay na lihim pala siyang niloloko ng kanya asawa, isa sa mga nagiging impact sa isang babae, gusto niya tapusin kagad yung pagsasama nila. Alam niyo po, unang-unang pagkakataon na nalaman mo panloloko ng mister mo, yung bugso ng damdamin mo, gusto mo agad tapusin ang relasyon nyo eh. Gusto mo agad, ang solusyon kagad na naiisip mo, hiwalayan agad eh. But sino po naniniwala? Pwede lang namang maging healthy ang relasyon, pero hindi pwedeng maging perfecto. Totoo po ba? Sino po naniniwala? Sa mga kalalakihan, sa mga mister, o doon sa mga may girlfriend na, totoo ba? Pwede lang naman talagang maging healthy ang isang relasyon, pero hindi siya pwedeng maging perfecto. Alam niyo po, pwede lang naman talagang maging healthy ang isang relationship, pero hindi pwedeng walang pagsubok eh. At pwede lang naman talagang maging healthy ang isang relasyon, pero hindi pwedeng walang problema eh. Kahit gaano kakabait na asawa, pwedeng magkaroon ng pagsubok sa relasyon. Pwedeng kahit na gaano ka katahimik na babae, kahit gaano ka mapang-unawang babae, hindi pwedeng hindi dumaan sa pagsubok, problema, ang isang relasyon. What does it mean? Alam niyo po, sa lahat ng mga nasaktan, sa halip na tapusin ang relasyon, in the midst of imperfection ng inyong relasyon, bakit hindi mo piliing mas patatagin kayo ng imperfection ng inyong relasyon? Sa halip na tapusin ang relasyon, sa gitna ng pagsubok sa iyong relasyon, bakit hindi mo piliing mas patatagin ka ng pagsubok sa inyong relasyon? At sa halip na tapusin ang relasyon, sa gitna ng problema, bakit hindi mo piliing mas patatagin kayo ang inyong marriage, ang inyong relasyon ng pagsubok na dinaanan nyo? Ibig sabihin, hindi sa lahat ng oras, pagtapos sa relasyon, ang sagot sa imperfection ng isang relationship. Hindi sa lahat ng oras, pagtapos ang sagot sa pagsubok sa isang relasyon.
At hindi sa lahat ng oras pagtatapos ang sagot sa problema sa isang relasyon. Meron lang talagang, sabi nga, medyo makapal ang muka, na siya na yung nanloko, siya pa yung malakas ang loob na magyaya ng hiwalayan. Totoo po ba nangyayari yan? Ikalawa, meron naman talagang relasyon na pwede pang to be continue, pwede pang i-pause muna, or the end na talaga. Sino po naniniwala? May mga relasyon naman talagang pang to be continue pa. Paglihim kang niloko o yung paglihim na panluloko ni mister o ng boyfriend mo ay minsan lang namang naganap, ibig sabihin, after ng pag-amin, ng paghingi ng tawad, dapat to be continue ang relasyon. Dapat pagka tayo ay nagkamali, dapat merong pag-amin, merong paghingi ng tawad para magpatuloy ang relasyon. Now, kahit na 10 beses ka pang humingi ng tawad, ang importante humihingi ka ng tawad. Now, paano mo malalaman na dapat pause muna ang inyong relasyon? Pag ang lihim na pagluloko ni mister ay not once, not twice, but thrice. Kahit umamin pa, kahit humingi pa ng tawad, make a pause sa inyong relasyon. Make a space, ask for space, hindi lang para malayo sa isa't isa, kundi para mas makapag-reflect kayo. Makapag-reflect saan? Bakit pa ulit-ulit nangyayari ang panloloko? Alam ba ng bawat isa, lahat ng mawawala pag tuluyang nasira ang relasyon? At kung kaya nyo pa bang magpatuloy kung mauulit pa yon? Alam niyo po, kaya madalas na pinapayo ko na kapag ka paulit-ulit na lang nangyayari ang infidelity, ang panloloko ng lihim sa isang relasyon, na magkaroon muna ng space simply because yung space na yon, hindi lang para magkalayo kayo, kung hindi para makapag-reflect kayo na ano ba dahilan bakit nagpapaulit-ulit yun. And at the same time, para magkaroon din kayo ng pagkakataon na makita ano ba pagkukulang ng isa't isa para maayos ang relasyon. And at the same time, para makapag-isip-isip din kayo, kakayanin mo pa ba kung paulit-ulit na lang nangyayari ang problema? Alam niyo po, again, iyon yung ilang mga palatandaan na pwede mong tingnan na dapat i-post mo muna, humingi ka muna ng space. At higit sa lahat, kung willing pa ba kayo to start a new beginning? Alam niyo po, ang pinakamaganda doon sa reflection, pag humihingi ka ng space, yung sa huli, yung ma-realize nyo, makita nyo na willing pa kayo to start a new beginning. Now, paano mo malalaman na pang-the end na ang isang relasyon? Alam niyo po, pag yung senior citizen na kayo, paulit-ulit pa lang din o paulit-ulit pa rin nangyayari yung panloloko. Ibig sabihin, lifestyle na ang panloloko. Pagka ganon, huwag ka nang mag-isip kung itutuloy mo pa ba. Kasi, alam niyo po, naniniwala ako na walang taong deserve na lagi na lang nasasaktan sa isang relasyon. Totoo po ba yun? Lalo na may bahay, lalo na isang babae, hindi deserve ng kahit na sinong babae, kahit na sinong may bahay o girlfriend na lagi na lang nasasaktan. Yung ang tagal-tagal nyo na, paulit-ulit na lang na nasasaktan. Alam niyo po, hindi na yon madalas na nagkakataon kung hindi kawalan na lang yon ng respeto sa isang babae. So, now, alam niyo po, lagi niyong tatandaan, yung moment na yon, that's the moment that you may say goodbye. Yung mismong sinasabi na sa'yo na hindi na siya magbabago, alam niyo po, time na yon, that's the moment na pwede ka na rin magpaalam. Kasi, what for ang pag-i-stay sa isang relasyon na hindi mo naman nararamdaman ang purpose bakit nandoon ka? What for ang pag-i-stay sa isang relasyon na sa halip sumaya ka, lumulungkot ka lang?
At what for ang pag-i-stay sa isang relasyon na sa halip na maramdaman mo na may kasama ka, ang nararamdaman mo lagi parang nag-iisa ka. Tandaan niyo po, ang marriage na puno ng pagtataksil, hindi na marriage, kundi isang case na o kulungan na ng kalungkutan. Ang marriage na puno ng pananakit ay hindi na marriage, kundi isa ng case o kulungan ng kasakitan. At ang marriage na puno ng kawalan ng respeto, hindi na marriage, kundi isa ng cage o kulungan ng kapaitan. Now, the question is, bakit ba ganun kalalim sugat na dala ng lihim na panloloko ng isang asawa, lalo na ng isang mister? The more na hindi mo inaasahan na lokohin ka, the more ang sakit pag niloko ka eh. Totoo po ba yan? Pag hindi mo inaasahan, mas madali pang tanggapin, mas mababaw pa ang sakit kapag ka alam mo na lolokohin ka eh. Pero yung hindi mo alam na lolokohin ka, hindi mo inaasahan, buong-buo ang pagtitiwala mo, buong-buo ang pagmamahal mo, pag niloko ka, iba ang sakit eh. Totoo po ba yan? Pagka ang nanloko sa'yo, yung sobrang mahal mo, totoong mahal na mahal mo, iba rin ang sakit eh. Pagka ang nanloko sa'yo, yung totoong totoo, buong-buo ang tiwala mo, pagka nangyari ang panloloko, iba rin ang sakit sa'yo. What does it mean? Una, yung element of surprise, it adds the pain of betrayal. Bakit sa tingin nyo, mas pinalalalim ng hindi mo inaasahang panloloko yung sugat sa puso mo? Kasi nga, pag hindi mo inaasahang lolokohin ka, kampante ka sa relasyon mo eh. Totoo po ba yan? Kapag ka alam mo na tapat sa'yo, yung mahal mo, tapat sa'yo ang boyfriend mo, tapat sa'yo ang asawa mo, kampante ka sa relasyon mo eh. Totoo po ba yan? Pag hindi mo inaasahang lolokohin ka, payapa ka sa relasyon mo eh. At pag hindi mo inaasahang lolokohin ka, tiwala ka sa relasyon mo. Kaya pagka may bahay o ang isang may bahay na kampante sa kanyang relasyon, biglang niloko ng kanyang asawa, alam niyo po, hindi lang siya surpresang niloko ng kanyang asawa, ninakaw din ito yung kakampantehan niya sa kanilang relasyon. Tinanggal din ito yung kapayapaan niya sa kanilang relasyon at tinanggal din ito yung tiwala niya sa kanilang relasyon. Alam niyo po, pinakamahirap ng maramdaman sa isang relasyon, yung wala kang assurance, yung hindi ka kampante, wala kang kapayapaan, yung hindi mo na alam kung magtitiwala ka pa ba o hindi sa iyong relasyon. Pinakamasakit na stage o chapter sa isang relasyon, yung dumadaan doon ang isang babae, lalo na isang may bahay, na hindi mo na alam kung magtitiwala ka pa ba. Hindi mo na alam yung salitang kapayapaan sa relasyon. Hindi mo na alam yung salitang katahimikan sa inyong relasyon. Ikalawa, yung element of surprise, it adds the fear for abandonment and brokenness within family. Totoo po ba? Wala namang may bahay na gustong masira ang kanilang pamilya. Sino po rito? Gusto niya manatiling buo ang kanilang pamilya? Totoo ba? Wala namang magulang na gustong makita na yung kanyang mga anak hindi kumpleto ang pamilya. Totoo ba yan? Lalo na isang nanay, lalo na isang may bahay. Walang may bahay na gugustuhin makita yung mga anak niya na hindi kumpleto. Walang may bahay na pipiliing maging broken family ang kanilang pamilya. At walang may bahay ang pipiliin na makita yung mga anak niya kulang. Kaya nga pansinin nyo, mas tinitiis na lang yung sitwasyon. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, pag nalaman mong niloloko ka pala ng mister mo, kasama sa tatamang takot sa puso mo, yung iiwang ka na. Kasama dun sa tatamang takot sa puso mo, yung baka masira na pamilya namin. And another thing, the more na hindi mo inaasahang lolokohin ka, the more na natatakot kang malaman ng iba na niloko ka. Alam niyo po, maraming babae, maraming may bahay, siya na biktima ng panloloko, siya pa natatakot na malaman ng iba na nagloloko mister niya eh. Almost 90%
nung nagpa-counsel sa akin, wala silang sinabihan, lalo na sa pamilya nila. Hindi nila sinabi sa magulang niya, hindi niya sinabi sa mga kaibigan niya, hindi niya sinabi doon sa mga taong malalapit sa kanya, lalo na mga kakilala nila. At yun yung isa sa mga pinakamahirap sa isang tao. Yung wala kang masabihan. Yung kinikimkim mo lang sa puso mo, yung sakit na dinadala mo. Alam niyo po, maraming babae, maraming may bahay, siya na biktima ng panloloko, siya pa pilit na nagpoprotekta sa asawa niya. Ang problema, eto po, una, napakasakit na realidad o reality ng betrayal, ayaw mong ipaalam ito sa iba, pero habang pinoproteksyonan mo asawa mo, mas nagdurusa ka. Iyon po ang totoo. Hindi madaling-daling mag-isa ang problema sa asawa. Totoo po ba yan? Sa mga may bahay, sa mga may pamilya na, hindi madaling-dalin ang problema sa pamilya na mag-isa lang. Hindi madaling dalin ang problema sa asawa na mag-isa lang. At hindi madaling dalin ang problema sa relasyon na mag-isa. Alam niyo po, kaya nga, dahil ayaw mo masaktan mga anak mo, sasarilinin mo na lang pagdadala sa problema mo. Dahil ayaw mo masaktan yung mga mahal mo sa buhay, sasarilinin mo na lang ang pagdadala sa problema. Ayaw mo masaktan ang asawa mo mismo, sasarilinin mo na lang ang pagdadala sa problema. At ito ang totoo. Habang sinasarili ito ng isang babae, higit pa yon sa tinotorture yung physical niyang katawan. It's like living in undescribable pain. At ito ang totoo, it's like an invincible punishment na hindi nakikita ng iba pero ramdam na ramdam mo. Yung nakangiti kapag dating mo sa trabaho, pagkaharap mo mga magulang mo, mga kaibigan mo, but deep inside, ang sakit ng kalooban mo. Ang sakit ng puso mo. Ikalawa, napakasakit na realidad ng betrayal. Ayaw mong ipaalam ito sa iba, pero habang pinoproteksyonan mo asawa mo, mas nagiging biktima ka. Totoo po ba minsan, habang pinoproteksyonan mo ang isang tao, mas sinasaktan ka Mas naaabuso ka, mas naloloko ka. Kasi nga ito ang malungkot na realidad sa pagmamahal. May mga lalaki, ang tingin sa pananahimik ng asawa, sumasang-ayon sa ginagawa niya. Ang malungkot na realidad sa pagmamahal, may mga tao ang tingin sa pananahimik ng asawa, hindi apektado asawa niya sa ginagawa niya. At ang malungkot na realidad sa pagmamahal, may lalaki o may mga lalaki ang tingin sa pananahimik ng asawa, pwede naman niyang ulit-ulitin yon. At ikatlong dahilan o bakit ganong kalalim ang impact sa isang babae ng lihim na panloloko ng asawa, the more na hindi mo inaasahan na lolokohin ka, the more na natatakot kang magtiwala uli Alam niyo po, isa sa mga pinakamahirap ibalik sa buhay, ang tiwala pag nawala. Lalo na, tiwala sa asawang nagtaksil. Ang hirap ibalik ng tiwala na sinira ng taong lubos mong pinagtiwalaan ng taong lubos mong minahal Ang problema, una, kahit anong pilit mong tumahimik ang marriage mo, imposible pag hindi mo sinubukan magtiwala uli Totoo po ba yun? Wala namang pagsasamang tatahimik nang may namamagitang pagdududa sa gitna nito. Alam niyo po, hanggat mayroong pagdududa sa gitna ng isang marriage, sa gitna ng isang relasyon, hindi naman tatahimik ang relasyon Hindi naman tatahimik ang isang marriage. Hanggat may pagdududa sa gitna ng isang relasyon, sa gitna ng isang marriage, mapupuno lang ng pag-iisip ang isa't isa. Yung nilokong misis, mag-iisip na baka tuloy pa yung pagluloko ng kanyang mister. Yung nanlokong mister, nag-iisip na totoo kayang pinatawad na siya ng kanyang asawa. Both of you, parehas na may dala-dala sa puso, pero ang masakit na katotohanan, laging mas mabigat ang dala ng niloko. Why? Kasi nga,
Para lang sa itatahimik o ikatatahimik ng relasyon nyo, itataya mo uli ang tiwala mo eh. Para lang sa ikatatahimik ng pamilya mo, ng puso mo, itataya mo uli ang tiwala mo. Ikalawa, kahit anong pilit mo na sumaya uli ang marriage mo, imposible na pag hindi mo sinubukan uli na magtiwala. Hindi tatahimik and at the same time, hindi nasasaya uli ang isang marriage, ang isang relasyon, pag hindi ka uli nagtiwala. Sa mga may bahay po na nasaktan ng asawa, sa mga babae na nasaktan ng kanilang boyfriend, mananatiling mailap ang saya sa inyong relasyon hanggat wala ang muling pagtitiwala. Mananatiling pangarap na lang ang saya sa inyong relasyon hanggat wala ang pagtitiwala uli. At mananatiling sa nakaraan na lang ang saya sa inyong relasyon hanggat wala ang pagtitiwala uli. What does it mean? Walang restoration ng saya sa pagsasama sa isang relasyon, lalo na sa isang marriage, hanggat may takot pa na muling magtiwala sa nagkamali. Walang restoration ng saya sa pagsasama hanggat wini-withhold ang muling pagtitiwala sa nagkamali. At walang restoration ng saya sa pagsasama hanggat nangingibabaw ang pagdududa sa muling pagtitiwala sa nagkamali. Ang tanong, assurance na ba yung muling pagtitiwala mo na hindi ka nalolokohin uli? Ang sagot, no, hindi. Dahil hindi mo hawak ang puso at isip ng asawa mo o ng boyfriend mo. But what important is, you did your part para sa marriage nyo, para sa relasyon nyo. Kung sisirain pa uli ang tiwala mo, siya naman ang aani ng consequence ng gagawin niya. At higit sa lahat, ang muling pagtitiwala, unang hakbang para sa healing process ng isang may bahay, ng isang babae na lihim na niloko ng minahal niya. Now, the question is, paano nga ba gumaling mula sa sakit ng lihim na panluloko ng asawa? Una, tanggapin mo yung masakit na katotohanan na may nangyari talagang panluloko sa'yo. Alam niyo po, hanggat hindi mo tinatanggap na meron talagang nangyaring panluloko sa'yo, hindi naman talaga magsisimula ang healing process sa journey mo. Hanggat ayaw mong aminin sa sarili mo na niloko ka talaga ng mister mo, malabong magsimula ang healing process mo. At hanggat ayaw mong paniwalaan na meron talagang nangyaring panluloko, hindi magsisimula ang healing process mo. What does it mean? Una, habang in denial mode ka sa ginawang panluloko sa iyo ng mister mo, mas tutulungan mo siyang saktan ka eh. Habang dinideny mo na niloko ka ng mister mo, tutulungan mo lang siya na patuloy kang saktan eh. Na patuloy kang lokohin at patuloy kang pagtaguan. What does it mean? Masakit man ang katotohanan na niloko ka, tanggapin mo, huwag mong i-deny, nang sa ganon, mula sa sarili mo, huminto ang pananakit sa kalooban mo. Masakit mang tanggapin na niloko ka, tanggapin mo, huwag mong i-deny, nang sa gayon, mula sa sarili mo, huminto ang panloloko, huminto ang pagtatago. Dahil higit sa lahat ng tao, ikaw ang pinaka-responsible sa paggaling mo. Hindi yung nanakit sa'yo. Ikaw mismo ang pinaka-responsable para gumaling ka. Ikaw mismo ang gugusto na nasaktan na gumaling. Ikalawa, habang in denial mode ka sa ginawang panloloko sa iyo ng mister mo, ikaw mismo pumipigil sa simula ng healing process mo. Hanggat pilit mong kinukumbinsi ang sarili mo na wala namang nangyaring panloloko, kahit sa puso mo, alam mo, meron, hindi naman magsisimula ang paggaling mo eh. Hanggat pilit mong tinatanggi sa sarili mo na wala namang nangyaring panloloko, kahit sa puso mo, alam mong meron, hindi naman magsisimula ang paggaling mo eh. At hanggat pilit mong pinaniniwala ang sarili mo na wala namang nangyaring panloloko, kahit sa puso, alam mong meron, hindi naman magsisimula ang paggaling mo eh. What's the point? Totoong hindi madaling tanggapin ang katotohanan,
Pero mas masakit magkunwari na walang problema kahit meron. Totoong hindi madaling tanggapin ang katotohanan, pero mas masakit magkunwari na okay ang relasyon nyo kahit hindi. At totoong hindi madaling tanggapin ang katotohanan, pero mas masakit na magkunwari na hindi ka nasasaktan, pero ang totoo, durog na durog ka na. And another thing, para magsimula ang healing process ng isang taong nasaktan, lalo na ng isang may bahay o ng isang babae, subukan mong mahalin ang dating ikaw. Totoo ba, may mga babae dahil sa pagpasok sa buhay may asawa, natuunan ng husto ang focus sa relasyon niya. Totoo po ba yan? May mga may bahay o may mga babae, nung mag-asawa, nang magkaroon ng relasyon, na-focus na doon sa relasyon ang kanyang buhay, na-focus na doon sa kanyang asawa ang kanyang buhay, natuunan ng husto ang focus sa kanyang marriage. Ginawa ng mundo yung relasyon niya. Ginawang mundo ang asawa niya, ginawang mundo ang marriage niya. Kaya nang lokohin ng mister, gumuho ang mundo niya. What does it mean? Una, tandaan niyo po, ang marriage ay isang malaking portion ng journey mo, pero hindi kabuuan ng journey mo. Malaking portion ng journey ng isang babae ang marriage, pero hindi kabuuan. Kasi nga, pag ginawa mo siyang mundo mo, pag nagka-problema, guguho ang mundo mo. Pag hinayaan mong dito na lang umikot ang journey mo, pag nagka-problema, hihinto ang buhay mo. At pag tiningnan mo na ito na ang kabuang mundo mo, pag nawala, ang tingin mo, wala na ang lahat sa'yo. Kaya nga, lahat ng mga kababaihan, sa lahat ng mga may bahay, tandaan niyo po, kung niloko ka man ng asawa mo, hindi ibig sabihin nun, dapat nang gumuho ang mundo mo. Kung niloko ka man ng asawa mo, hindi ibig sabihin nun, dapat nang huminto ang buhay mo. At kung niloko ka man ng asawa mo, hindi ibig sabihin nun na wala na ang lahat sa'yo. No. May anak ka pa na dapat mong lingapin, may pangarap ka pa na dapat mong tuparin, at may mga magulang ka pa na laging susuporta sa'yo. Ikalawa, ang marriage ay isang malaking portion ng journey mo, pero hindi kulungan. May mga babae na magkaasawa, pansinin nyo, nahinto yung karir. Huminto na rin yung mga habits niya, yung mga ginagawa niya na nakapagpapasaya sa kanya, na magaganda. May mga babae nung magkaasawa, nakulong na doon sa marriage niya. Alam niyo po, may mga tao mali naging pagtanaw sa marriage. Ginawang kulungan yung kanyang relasyon. Yung mga babae na ginawang kulungan ng kanilang marriage, nang lokohin ng asawa, hirap na hirap maka-cope up sa situation. Pero pansinin nyo, yung mga babae, yung mga may bahay na tuloy ang karir ng lokohin ng asawa, nasaktan, yes. Pero dahil may karir, hindi lahat ng oras niya inakupa ang isip niya ng ginawa sa kanya ng asawa niya. Yung may bahay na tuloy sa mga good habits niya, ng lokohin ng asawa, nasaktan ba? Yes. Pero dahil may mga good habits na hindi lahat ng oras niya inakupa ng isip o yung isip niya ng ginawa sa kanya ng kanyang asawa. Again, malaking portion ng journey mo, ang marriage mo, pero hindi mo siya kulungan. And finally, para magsimula ang healing process sa isang nasaktan dahil sa lihim na panloloko, piliin mo na lang na magpatawad. Ano ibig sabihin nito? Mas magiging madali ang paggaling ng isang may bahay na niloko pag mas pinili mo na lang na magpatawad Alam niyo po, mas madali ang magiging paggaling ng isang babae na niloko pag mas pinili na lang niya na magpatawad kesa gumanti. At mas madali ang magiging paggaling ng isang nasaktan kung pipiliin na lang niya na magpatawad kesa magkimkim ng galit. What does it mean? Una, hindi ibig sabihin na nagpatawad ka, okay na agad lahat. No. Magpapatawad ka para palayain ang bigat sa puso mo. Kaya mo pala gagawin ang pagpapatawad para pala yon sa pagpapalaya mo sa bigat ng puso mo.
Kaya mo pala gagawin ang pagpapatawad para pala hindi ka na tuloy-tuloy pang masaktan. At kaya mo pala gagawin ang pagpapatawad para pala yon sa sarili mo at hindi para sa mga nanakit sa iyo. Kasi habang wini-withhold mo ang pagpapatawad sa mga nanakit sa iyo, hinahayaan mo lang na patuloy ka nang lang saktan eh. Habang wini-withhold mo ang pagpapatawad sa mga nanakit sa iyo, hinahayaan mo lang na makulong ka patuloy sa masakit na ginawa nila sa iyo. At habang wini-withhold mo ang pagpapatawad sa mga nanakit sa iyo, hinahayaan mo lang sila na patuloy kang bigyan ng bigat sa puso mo. Ikalawa, hindi ibig sabihin na magpapatawad ka, okay na agad lahat. No. Magpapatawad ka para ipakita sa mga nanakit sa iyo na kaya mong magsimula uli. Sa lahat po ng mga may bahay, sa lahat ng mga babae, girlfriend na nasaktan o naranasang lokohin, tandaan mo, magpapatawad ka hindi para lokohin ka uli o hindi para magsimula ka uli. Sa lahat po ng mga may bahay, sa mga girlfriend, sa mga babaeng naranasang lokohin, tandaan mo, magpapatawad ka hindi para saktan uli, kung hindi para bumangon. At sa lahat po ng mga may bahay, sa lahat ng mga kababaihan na naranasang lokohin, tandaan mo, magpapatawad ka hindi para paikutin uli, kung hindi para magpatuloy na gumaling. Again, sa lahat po ng mga kalalakihan, gaya ng sinabi ni Paul sa mga taga-Ephesian, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia, at ibigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Tandaan niyo po, binigyan ka ng Diyos ng may bahay para mahalin at hindi para lokohin ng lihim. Binigyan ka ng Diyos ng may bahay para mahalin at hindi ipagpalit sa iba kahit sandali lang. At tandaan mo, binigyan ka ng Diyos ng may bahay para mahalin at hindi saktan ng paulit-ulit. Sino po naniniwala sa mga kalalakihan? Regalo mula sa Diyos ang may bahay na bigay sa iyo ng Diyos. Totoo po ba yan? Taas ang kamay ng naniniwala na regalo ng Diyos sa kanya, sa mga lalaki, ang kanyang asawa. Sino naniniwala? Yung girlfriend na binigay sa iyo ng Panginoon, regalo yan ng Diyos sa iyo. At sino po naniniwala? Yung pamilya na binigay sa iyo ng Diyos, regalo ng Diyos sa iyo yan. Alam niyo po, kung may pinakamalungkot na yugto sa buhay ng isang pamilya, yung may nasasaktan sa loob ng pamilya. Lalo na isang babae. Yung tingin ng iba, mahina, pero madalas nagdadala ng bigat sa pamilya. Yung tingin ng iba, parang madali lang ang ginagawa. Pero hindi po madali ang maging isang may bahay. Hindi madali ang gampanin ng isang babae. At lalong hindi madali yung dumadaan sa pagsubok ang isang pamilya dahil sa pagloloko. Alam niyo po, kung meron mang gusto ang Diyos na laging makita sa ating pamilya, buong pamilya. Pamilyang nagkakaunawaan, nagmamahalan, nagre-respetuhan, nag-iingatan, nagpapahalaga sa isa't isa. Though we cannot find a perfect relationship, marriage, but we can make our marriage, our family, a healthy family. Isang pamilya na puno ng pagmamahalan, puno ng pagtitiwala sa isa't isa, puno ng pag-iingat sa isa't isa.
Sino po naniniwala? Pwedeng maranasan nyo ng pamilya natin. Doon dumaan ang pamilya natin, gaya po nung aking nabanggit, ang dami naming dinaanan na pagsubok. Pero sa tulong ng Diyos, nakarating kami. Nakatawid kami doon sa dapat naming matawid ng mga pagsubok sa pamilya. Sino po rito gusto niya? Yun yung maranasan ng kanilang pamilya. Yung kung meron mang naging masakit na karanasan sa nakaraan na lang yon at hindi na maulit. Kung meron mang naging problema sa mga nakaraan ng hindi pagkakasundo, ng hindi pagrerespetuhan, ng hindi pagmamahala ng totoo, doon na lang yun sa nakaraan. At simula sa araw na to, magsisimula ang bagong kwento sa inyong pamilya. Sino po rito gusto niya? Yun yung mangyari sa pamilya niya. That is starting today, isang buong pamilya, totoong buong pamilya, isang totoong buong relasyon, isang mag-asawa na totoong nagmamahalan, totoong nagre-respetuhan, totoong nagpapahalaga sa isa't isa. Church, hindi po madali, gaya nung aking nabanggit, ang dumaan ang isang pamilya, lalo na ang isang marriage, sa mga pagsubok ng kawalan ng katapatan. Pero naniniwala ako na kayang ayusin ng Diyos anumang gulo na dinaanan ng ating pamilya. Naniniwala ako na kayang buuin uli ng Diyos anumang nasira sa ating relasyon. Kayang pagalingin ng Diyos lahat ng mga puso na nasaktan sa loob ng pamilya. As we sing this song, at bago ko po ipag-pray ang lahat ng pamilya dito sa physical service at sa ating online service para sa restoration ng mga pamilya na nasugatan, nasaktan, lumapit muna tayo sa Panginoon. Let us all surrender to the Lord lahat ng mga naging sakit na dinaanan natin sa ating pamilya. As we sing this song, ikaw at ang Diyos, isuko mo sa Panginoon para sa simula ng paggaling mo.